Hiram tayo ng video kay Attorney Libayan, batas natin. Mag-ano tayo, subscribe, like, and share. Tungkol sa Bingo Plus ay Bingo Plus Operator. Nag-ahin ng asong estafa sa mga empleyado at manglalaro sa isang bingo scam. Bingo scam. Panoorin natin ito si Attorney Libayan, batas natin. Like and share. Okay? Tingnan niyo yung nangyari dito, ha? Bingo Plus Operator, naghain ng kasong estafa sa mga empleyado at manlalaro sa isang bingo scam. Sino ang involved? As usual, ang paborito natin, Bingo Plus na naman. Tingnan nyo. Naghain ng kasong estafa ang operator ng isa sa pinakamalaking mall-based bingo games sa bansa laban sa isang Bingo Plus player at tatlong empleyado ng Bingo Plus matapos malaman na nagsabwatan ng mga ito upang manalo ng 3.96 million. Okay? Ito ang problema dyan, mga kabatas natin. Merong nangyayaring rigging o game fixing activities. Ngayon, yun ang problema sa mga sugal na ito. Okay? Ang problema sa sugal na ito, mga kabatas natin, Buti na lang, hindi ako nagsusugal. Wala akong hilig dyan sa sugal na yan. ang gumawa ng game fixing dito, mga kabatas natin, yung tatlong empleyado ng Bingo Plus at isang player. Okay? Sila yung gumawa ng game fixing o rigging para manalo ng 3.96 million. Nahuli sila. Ang tanong dito, kung kayang gawin yan ng isang player at tatlong empleyado lang, paano pa kaya? At paano makakasigurado? Tanong lang naman itong mga kabats natin. Paano makakasigurado yung mga tao na wala ngang nangyayaring game rigging o fixing dyan? O baka naman, mga kabatas natin, may nangyayaring game fixing activities pero hindi lang natutuklasan ng kahit sino. Whether involved man, ito kasi mga posibilidad dyan. Number 1, pwedeng ganyan. Number 2, pwedeng involved lahat. Pwede rin Bingo Plus mismo. Kaya nga importante ang transparency dito na hinahabol din nung nagreklamo dito. Basahin muna natin dito. Nahaharap sa mga kaso ang tatlong empleyado ng Bingo Plus sa isang mall sa Kawayan, Isabela na sina Jefferson Castillo, Catherine Vargas at Liuliwa Viloria kasama ang player na si Rafael Ramirez na umano'y nagsabuatan upang dayain ang resulta ng laro ng Bingo Milyonaryo sa naturang branch ng Bingo Plus. Mga kabatas natin, this is applicable to all sugal, ha? Tama, no nonsense. Paano kung hindi one of to? Paano pag hindi nakikita? Sa reklamo ng Grand Polaris Gaming Corporation Incorporated, operator ng Bingo Plus, inakusahan. Tignan mo. Grand Polaris Gaming Corporation Incorporated naman palang operator ng Bingo Plus. Inakusahan ng mga suspect na nakikilahok sa game fixing activities upang tiyakin na manalo si Ramirez sa jackpot ng Bingo Milyonaryo noong Enero 19, 2024. Matapos i-report ng Bingo Plus ang scheme, ay isang investigasyon ng isinigawa ng pulisya kung saan nabunyag na matapos manalo si Ramirez, hinati niya ang premyo sa mga empleyado. Nakita sa audit findings at CCTV review ng Grand Polaris ang pagbuo ng tatlong empleyado ng plano upang dayain ng laro. Maaring makulong ang mga akusado ng 4 hanggang 8 taon. Ito kasi ang problema sa sugal. Okay? Yung bangka. Yung bangka, mga kabatas natin, this is generic, ha? This happens to all sugal. Yung bangka sa sugal, mga kabatas natin, pwedeng mangdaya.
Ang tanong lang, kailan ito mahuhuli? Tandaan nyo mga kabatas natin, that's why I discourage gambling. Because gambling is prone to cheating. Diba? Sabi ni Fay Lily, 3.96 million yan, may involved na employees. Pero paano yung kay ate na 397 million? Kaya nga hindi nyo rin masisisi si ate dito doon sa kanyang sinabi. Tingnan nyo. Nakipag-meeting kami sa kanila. When to Yan. Bingo Plus, Attorney Juan Fermin Del Sol, I would like to formally state that I am declining your recent offer of Yan, 5 million that was relayed to my legal counsel on August 20, 2025. di umano ang kanyang abogado Please be informed that I was also invited to attend the Bago next ng Senate tawag. hearing, and in that venue, I will be requesting a formal investigation into the sudden announcement of a new 935 million winner by Bingo Plus. Dito na siya nagdududa. Tingnan nyo yung sinabi ni No Nonsense. Totoo ito. Isipin nyo, kontrolado nila lahat, pati ebidensya, so mahirap nyo mahuli yan. Kasi pag house na ang nandaya, mahirap nang huliin yan. Tandaan nyo, pati sa Bingo Plus na app na yan, sila rin ang gumawa ng app na yan. Diba? Kasi dito nagdududa sila. May sudden announcement na may bagong nanalo ng 935 million winner by Bingo Plus. Which was made right after my June 5, 2025 meeting with CMED. This timing raises serious concerns about transparency and fairness. So dito mga kabatas natin, tinitignan niya yung anggulo na baka may dayaan na nangyari. Kasi nga, walang transparency and fairness. Or my concerns about transparency and fairness. Diba? O, sabi ni Be a Good Person, gambling is a sin, lol. Sabi ni Shadow Chronicles, yung mga bangka nga na balasador sa mga lamay na may sugal, hirap pa taubin, kaharap mo pa yun. Yan pa kayang online at may system na hindi mo alam kung paano gumagana. May chance ka ba talaga na manalo? Sabi ni Kaya Tachuya, basta lahat ng sugal ay rig. Ma-online man yan o live. Sabi ni Paco, ito sa card, sa casino, banned yung mga nagka-card counting na player. But did it ever occur to you na what if yung dealer nila, yung marunong magbasa at mag-card count? Di ba? Those are the questions that we really have to think about and find answers to before we actually involve ourselves in this sugal. Pag-offer pa lang nila ng mababang premyo, duda na legit ang panalo pero ayaw ibigay ang premyo. Tandaan nyo mga kabatas natin, ang pinaka-problema talaga dito ay yung game fixing o yung rigging ng mga laro. Siyempre, lilinawin ko, hindi ko naman sinasabi na nagre-rig itong Bingo Plus. Pero in general, sa lahat ng sugal, dahil ayaw na ayaw ko yung sugal na yan. Kasi nga, it is very prone to cheating. Either by the bankero, or by the players. Basta sugal, lamang ang talo dyan. Naku. Kaya hindi ako nagsusugal dyan. Yung sa cellphone ko, maraming may pumapasok-pasok na link ng sugal eh. Sabi ni JB Villa, kaya sa AMLA kasama ang kasino sa nagpapalinis na pera. Sa sugal, ikaw lang masaya pero nakakasira ng buong pamilya. Agree. Walang values sa sugal. Tandaan niyo yan.
mas mababang halaga. Ang kanyang tugon, kanyang ipinaabot sa pamamagitan ng email. Bingo Plus offered me 1M June 17. That was June 17. Sabi ng ng attorney, kung gusto mo mag-decide ka na ngayon kasi kasi may dala silang 1 million good as cash or within 24 hours i-send namin sa bank account mo. Sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, ayoko kako. Kasi para sa akin, hindi naman, para sa akin lang, hindi makatarungan yung ganong offer. Kasi, paano ko ba masasabi na, alangan po na tatahimik na lang ako sa 1M. So, after that, later on, August, na tinaas ni Sabi ni Sergeant Orange, as a software engineer, it is impossible for the app to not have any logic controlling the result of the game. If it has randomizer logic, they could not control the ins and outs of the money. Well, yung randomizer logic na yan, okay, oo naman. Kapag yun ay malinis na script, tandaan nyo yung mga app nagpapatch. Okay? Ito kasi talaga nangyayari dyan. Okay? Siyempre, bago naman magkalisensya yung mga yan talaga, dinadaan o pinapakita yung kanilang source code. Diba? Pinapakita yung kanilang source code sa PAGCOR. O kaya sa licensing agency, kung sino man ang nagbibigay ng lisensya. Ngayon ang problema natin, corruption. Kapag na-corrupt yan, o kaya incompetent yung licensing agency para malaman kung rigged o malicious yung script mo, tapos na. Diba? Tapos na. Pangalawa, pwede silang mag-patch. Ang tanong dyan, yung mga patch na ginagawa nila, how is it strictly audited? Bingo Plus, naku. Sabi nga nila, scammer ha? Mag-subscribe po tayo kay Atty. Libayang Batas natin. Like and share po tayo kasi lang tayo 12 minutes lang yung natin video. Nyo na lang, panoorin nyo na lang yung mga video niya, batas natin. Lalo tungkol sa Bingo Plus na yan, nako. Kaya hindi ako nagsusukal Like and share, batas natin Subscribe po tayo. Babu!